Nagimbal ang Tarlac sa isang karumal-dumal na pagtuklas sa isang babuyan na pag-aari ng isang tahimik na lalaking nagngangalang Casendo. Nabigla ang mga residente nang malaman na ang mga baboy ay araw-araw na pinapakain ng mga piraso ng laman ng tao. Hinala ng mga pulis, isa itong serye ng mga pagpatay. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, lalong lumilinaw na may isang malaking sindikatong kriminal na nagpapatakbo sa likod nito. Kung totoo, sino nga ba ang tunay na utak sa likod ng lahat ng katatakutang ito? Noong gabing iyon, ang kalangitan ng San Ildefonso ay binalot ng makakapal na ulap. Isang manipis na ambon ang tumutulo sa mga yero ng bubong ng mga bahay sa baryo ng Matimyas. Ang mahalumigmig na hangin ay humalo sa amoy ng basang lupa. Ngunit sa gitna ng kakaibang amoy ng ulan, may isa pang halimuyak na gumugulo sa pang-amoy ng mga residente. Isang matinding amoy ng nabubulok na laman ang kumakalat mula sa direksyon ng babuyan ni Casendo. Sa simula, inakala ng mga residente na ito ay ordinaryong amoy lamang ng dumi ng baboy. Alam ng lahat na matagal nang nag-aalaga ng baboy si Casendo. Ang lalaki ay tahimik, bihirang makisalamuha, at mas madalas na nakikitang abala sa kanyang kulungan kaysa tumambay sa tindahan ni Aling Nena. Walang sinuman ang tunay na malapit sa kanya. Ngunit noong gabing iyon, iba ang pakiramdam sa amoy na kumakala. Mas matalas, mas nakakasulasok, na parabang mayroong nabubulok sa ilalim ng lupa. Si Lito, isang binatilyo sa baryo na kararating lang mula sa bukid, ay napatigil sa paglalakad. Tinakpan niya ang kanyang ilong gamit ang manggas ng kanyang damit, sinusubukang pigilan ang pagkahilo. Lumingon siya sa direksyon ng babuyan ni Casendo na medyo malayo sa dulo ng baryo, hiwalay sa ibang mga bahay. Mula roon, isang manipis na hamog ang humahalo sa masangsang na amoy na lalong nagiging malinaw. Bakit parang lalong bumabaho, mahinang bulong ni Lito. Matagal siyang nakatayo sa gilid ng daan, nag-iisip. Sa totoo lang, tamad siyang makialam sa mga gawain ni Casendo. Alam ng lahat sa baryo na hindi madaling kausapin si Casendo. Ang kanyang mga tingin ay madalas na blanko, ang kanyang boses ay mahina, at kung minsan ay nagdudulot ng hindi komportabling pakiramdam sa iba. Ngunit ang kuryosidad ni Lito noong gabing iyon ay mas malaki kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Nag-aalangan ang kanyang mga hakbang, ngunit sa huli ay naglakas loob siyang maglakad patungo sa kawayang bakod ng babuyan. Dahil sa ambon, maputik ang lupa. Bawat yapak niya ay lumilikha ng tunog na plak-plak, na tila nagbababala sa kanya na umuwi na. Ngunit nagpatuloy si Lito. Habang papalapit, lalong nararamdaman niya na ang amoy ay hindi lamang basta dumi. Mayroong nabubulok, malagkit, at kumakapit sa hangin na parang amoy ng bangkay na matagal nang nakababad sa tubig. Napangiwi si Lito, sinubukang huminga sa pamamagitan ng bibig, ngunit hindi pa rin napigilan ang pagkahilo. Tumayo siya sa harap ng bakod ng babuyan. Isang malamlam na ilaw mula sa kulungan ang kumikislap, umiindayog sa ihip ng hangin. Ang tunog ng mga baboy na umuungol at tumitili ay bahagyang naririnig sa likod ng mga tabla ng kulungan. Paminsan-minsan ay may naririnig na tunog ng timbang na hulog, pagkatapos ay katahimikan muli. Pinatalas ni Lito ang kanyang pandinig. Nasa loob kaya si Casendo o may ibang tao? Lalong tumindi ang kaba sa kanyang dibdib. Itinulak niya ng bahagya ang kawayang tarangkahan. Dahan-dahan itong umingit. Pumasok si Lito ng maingat habang palingalinga. Malapit sa kulungan, nakita niya ang isang tumpok ng mga itim na plastik na sako. Ilan sa mga sako ay basa dahil sa ulan, at isa sa mga ito ay may kaunting punit sa gilid. Mula sa punit na iyon, may kakaibang bagay na nakausli. Pinigil ni Lito ang kanyang hininga. Gamit ang nanginginig na kamay, bahagya niyang sinilip ang punit na sako. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob, hindi ito tirang pagkain, hindi rin bangkay ng hayop. Nakita niya ang isang piraso ng maputlang laman na may teksturang malinaw na hindi sa baboy o manok. May isang daliri ng kamay, maputla, naninigas, at may ilang kuko na buo pa ring nakakabit. Napaatras si Lito, halos matumba. Kumabog ng malakas ang kanyang puso. Malamig na pawis ang bumasa sa kanyang likod. Kahit malamig ang gabi, nanginginig ang kanyang mga kamay, at hirap kumurap ang kanyang mga mata. Ano ang kanyang nakita? Kamay iyon ng tao. Diyos ko po, mahinang bulong niya. Hindi pa siya nakakabawi nang may marinig siyang mga yabag mula sa loob ng kulungan.
Agad na nagtago si Lito sa likod ng isa pang tumpok ng sako. Mula sa isang maliit na siwang, nakita niya ang anyo ni Casendo na lumabas habang may dalang malaking timba. Dahan-dahan maglakad si Casendo, malungkot ang mukha, at ang kanyang mga mata ay madilim at walang buhay. Binuksan niya ang pinto ng kulungan at agad na nag-ingay ang mga baboy, umuungol at nag-uunahan sa paglapit. Sa isang kalmadong kilos, ibinuhos ni Casendo ang laman ng timba sa labangan. Nanlaki muli ang mga mata ni Lito. Ang laman ng timba ay hindi lang darak o tirang pagkain. Nakita niya ang mga piraso ng mamula-mulang laman na maihalong dugo na tumutulo pa. Ang mga piraso ay masyadong malaki at ang hugis ay masyadong makatao. Nag-uunahan ang mga baboy sa paglamon. Ang tunog ng kanilang pagnguya ay sumasabay sa kanilang sakim na pag-ungol. Halos masuka si Lito. Tinakpan niya ng mahigpit ang kanyang bibig upang hindi makagawa ng ingay. Nakatayo si Casendo sa tabi ng kulungan, pinagmamasdan ang mga hayop ng walang ekspresyon. Walang pandidiri, walang takot. Tanging blankong tingi na parang isang taong ginagawa lamang ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Alam ni Lito na kailangan na niyang umalis. Hindi na siya maaaring manahimik. Ang kanyang nakita ay hindi lamang kahina-hinala, kundi nakakakilabot. Nanginginig ang kanyang katawan habang dahan-dahan siyang umatras, sinusubukang lumayo nang hindi napapansin ni Casendo. Ngunit tila iba ang tadhana. Isang asong gala na madalas gumala sa paligid ng babuyan ay biglang tumahol ng malakas mula sa labas ng bakod. Dahil sa tahol, mabilis na lumingon si Casendo. Ang kanyang mga mata ay gumala sa paligid. Pinigil ni Lito ang kanyang hininga. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso. Lumapit si Casendo sa bakod. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat ngunit tiyak. Lumingalinga siya na parang may hinahanap. Idinikit ni Lito ang kanyang katawan sa tumpok ng sako, umaasa na ang dilim ng gabi at ang manipis na ulan ay magtatago sa kanya. Ang ilang segundo ay parang ilang oras hanggang sa bumalik si Casendo sa kulungan, isinara ang pinto, at nawala sa loob. Naghintay si Lito ng ilang sandali bago naglakas loob na gumalaw. Nang sigurado na siyang ligtas, agad siyang tumayo at tumakbo ng buong lakas patungo sa daan ng baryo. Hingal na hingal siya, parang nasusunog ang kanyang dibdib, ngunit wala siyang pakialam. Gusto lang niyang makarating agad sa bahay ng kapitan ng barangay upang mag-ulat. Noong gabing iyon, hindi na naging pareho ang Baryo Matinyas. Ang natuklasan ni Lito ay simula pa lamang ng isang malaking katatakutan na iayanig sa buong Tarlac. Tumakbo si Lito ng buong lakas, sinusuong ang ulan ng gabi. Hingal na hingal, ang kanyang mga paa ay puno ng putik. Ngunit ang matinding takot na bumabalot sa kanya ang nagtulak sa kanyang tumakbo patungo sa bahay ni Kapitan Berto. Nakatatak pa rin sa kanyang isipan ang piraso ng kamay na nakausli mula sa itim na sako, pati na ang mamula-mulang laman na inihagis ni Casendo sa labangan ng mga baboy. Ang lahat ng iyon ay nagpaduwal sa kanya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang bahay ng kapitan ay hindi kalayuan sa barangay hall. Ang ilaw sa terasa nito ay maliwanag pa. Kumatok ng malakas si Lito habang sumisigaw, nanginginig ang kanyang boses. Kapitan! Kapitan Berto, buksan niyo po ang pinto. May emergency po. Hindi nagtagal, bumukas ang kahoy na pinto at lumabas si Kapitan Berto, isang lalaking nasa mga 60 taong gulang, nakasuot ng sarong at puting kamiseta. Nagtataka at nababahala ang kanyang mukha nang makita si Litong basang-basa at putlang-putla. Lito, anong nangyayari? Gabi na't sumisigaw ka riyan? Halos hindi makabuo ng salita si Lito. Yumuko siya sandali, huminga ng malalim at nagsalita ng mabilis, paos ang kanyang boses. Kapitan, nakita ko po sa babuyan ni Casendo. May isa ko po na may lamang. Piraso ng katawan. Tao po, Kapitan. Pinapakain ni Sendo sa mga baboy niya ang laman. Ng tao. Natahimik sandali si Kapitan Berto, nanigas ang kanyang mukha. Alam mo ba yung sinasabi mo, Lito? Huwag kang magbiro ng ganyan. Umiling ng malakas si Lito, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Sa ngalan po ng Diyos, Kapitan. Nakita ko po mismo. May kamay ng tao sa loob ng sako, Kap. Nakita ko siyang nagbuhos ng laman sa kulungan. Hindi po iyon laman ng hayop. Agad na namutla si Kapitan Berto.
Alam niyang hindi tipo ni Lito ang mag-imbento ng kwento. Noong gabi ring iyon, isinama niya si Lito sa barangay hall para gamitin ang telepono. Gamit ang nanginginig na kamay, tinawagan ni Kapitan Berto ang lokal na himpilan ng pulisya. Makalipas ang halos isang oras, isang mahinang tunog ng sirena ang narinig na papalapit. Pumasok ang isang patrol car sa Baryo Matimyas. Ang mga umiikot na ilaw na asul at pula ay kumikinang sa gitna ng kadiliman. Ilang residente na hindi patulog ang lumabas ng kanilang mga bahay, nagtataka sa kaguluhan. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis. May bangkay daw sa babuyan ni Casendo, bulong ng isang ina sa kanyang kapitbahay. Nako, wag kang kung ano-ano ang sinasabi. Pero kung pulis na ang dumating, seryoso talaga yan, sagot ng isa. 2 pulis na nakauniporme ang bumaba mula sa sasakyan. Isa sa kanila ay agad na lumapit kay Kapitan Berto. Nakatayo si Lito sa tabi niya, nanginginig pa rin. Magandang gabi po. Ako po si Staff Sergeant Marco Reyes. May ulat daw po tungkol sa natagpuang bangkay, tanong ng pulis ng may diin. Itinuro ni Kapitan Berto si Lito. Itong bata po ang nakakita mismo. Pakicheck niyo na po agad, sir. Napalunok si Lito. Pagkatapos, sa mahina ngunit matatag na boses, ikinuwento niya ang kanyang nasaksihan. Nakikinig ang mga pulis na may seryosong mukha, pagkatapos ay nagbigay ng senyas sa kanilang mga kasama. Sige, puntahan natin ang lugar. Naglakad sila patungo sa babuyan ni Casendo. Ilang residente ang sumunod sa di kalayuan, kahit paulit-ulit silang pinagbawalan ni Kapitan Berto. Ang mga flashlight ay tumago sa kadiliman, nagbibigay liwanag sa maputik na daan patungo sa kulungan. Pagdating sa bakod, agad na sumalubong sa ilong ng lahat ang masangsang na amoy. Maging ang mga pulis na sanay na sa mga kasong kriminal ay napilitang takpan ang kanilang mga ilong. Anong amoy to? Bulong ng isang pulis. Maingat nilang sinira ang kahoy na bakod na nakakandado mula sa loob. Ang init ng bisagra ay nagpatindig ng balahibo ng mga residenteng sumisilip. Nang itutok ang flashlight sa tumpok ng itim na sako malapit sa kulungan, nanlaki ang mga mata ng lahat. Isa sa mga sako ay punit at malinaw na nakikita ang mga daliri ng kamay ng tao na nakausli. Diyos ko po, mahinang bulong ng isang residente habang napaatras sa takot. Lumapit si Sergeant Reyes, suot ang plastik na guwantes. Maingat niyang binuksan ng mas malaki ang sako. Isang matinding amoy ng nabubulok na laman ang sumingaw. At tama nga, malinaw na nakikita ang mga piraso ng katawan ng tao. Isang braso, bahagi ng hita, na may halong tuyong dugo na nangingitim na. Ilang kababaihan na sumisilip ang sumigaw sa takot. Ang ilan ay hinimatay. Naging magulo ang sitwasyon. Agad silang pinakalma ng mga pulis at pinalayo ang mga residente. Sa loob ng kulungan, ang mga baboy ay patuloy na umuungol ng may kasakiman. Nang itutok ang flashlight sa labangan, nakita ang mga tira-tirang piraso ng maputlang laman na may halong darak. Ilang maliliit na buto ang nakausli sa gitna ng inuyang pagkain. Nagkatinginan ang mga pulis. Seryoso ang kanilang mga mukha. Hindi ito simpleng kaso ng hayop na namatay at itinapon lang. Malinaw na ito ay mga piraso ng katawan ng tao. Agad na nagbigay ng utos si Sergeant Reyes. Tawagan agad ang Provincial Director. Malaking kaso to. Samantala, natagpuan si Casendo sa likod ng kanyang bahay. Nakaupo siyang tahimik, nakatingin sa basang lupa na walang emosyon, na tila walang pakialam sa kaguluhan sa paligid. 2 pulis ang lumapit at pinusasan ang kanyang mga kamay ng walang pagtutol. Casendo, isasama po namin kayo para sa karagdagang investigasyon, sabi ng isang pulis. Yumuko lang si Sendo. Walang protesta, walang sigaw, tanging mga blangkong mata na mahirap basahin. Si Lito na nakatingin mula sa malayo ay kinilabutan. Para sa kanya, ang tingin ni Sendo noong gabing iyon ay parang tingin ng isang taong nawalan na ng takot, o di kaya ay may itinatagong mas malaki pang lihim. Madaling araw, bandang 2:00, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng babuyan. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakauniporme, si Police Colonel Ricardo Cardo de Leon, ang Provincial Director. Isang may otoridad na figura sa kanyang 40 pud. Matigas ang kanyang mukha at may matalas na tingin na puno ng hinala. Naglakad siya palampas sa mga residente na nag-aabang sa likod ng police line at lumapit kay Sergeant Reyes.
Maikling ulat, sabi niya. Sir, natagpuan sa loob ang ilang sako na may lamang piraso ng katawan ng tao. Hinihinalang higit sa isang biktima. Ang labangan ng mga baboy ay mayroon ding kaparehong laman. Tumingin si De Leon sa kulungan na tinatanglawan ng flashlight. Nanigas ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ihanda ang forensic team. Isara ang lugar na ito. Walang sinumang residente ang maaaring lumapit. Simula ngayong gabi, ang babuyan ni Sendo ay isang crime scene. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa mobile car kung saan nakaposa si Sendo. Nagtama ang kanilang mga tingin sandali. Tinitigan siya ni De Leon na tila gustong basahin ang nasa isip ng lalaki. Nanatiling tahimik si Sendo, mahigpit na nakatikom ang kanyang mga labi. Lalong naging tensyonado ang kapaligiran sa baryo. Nagsimulang dumating ang mga lokal na media, tinututok ang kanilang mga kamera at binubuksan ang kanilang mga ilaw. Ang pangalan ng Tarlac noong gabing iyon ay nagsimulang pumasok sa mga pangunahing balita. Hindi na muling naging payapa ang baryo Matimyas. Ang gabing iyon ang naging simula ng pagbubunyag ng isang madilim na sikreto na mas malaki pa kaysa sa masangsang na amoy mula sa isang kulungan ng baboy. Noong gabing iyon, puno ng tao ang Tarlac Provincial Police Office. Ang ilaw sa interrogation room ay nakakasilaw, nagpapatingkad sa sinumang nakaupo sa bakal na silya sa gitna ng silid. Doon nakaupo si Sendo, nakaposas pa rin ang kanyang mga kamay sa mesa, maputla ang mukha at blanko ang tingin na tila walang pakialam sa lahat ng nangyayari. Si Colonel Ricardo De Leon ay nakatayo sa isang sulok, nagmamasid. Nakasuot siya ng kumpletong uniforme, seryoso ang mukha at magkasalikop ang mga braso. Sa harap niya, si Sergeant Reyes at dalawa pang investigador ay handa na sa kanilang mga tala. Sige, simulan na natin, mahinang sabi ni De Leon, ngunit may diin. Lumapit ang isang investigador, inilagay ang isang folder na naglalaman ng mga larawan ng mga piraso ng katawan na natagpuan sa babuyan. Itinulak niya ang folder patungo kay Sendo. Sendo, sabi niya sa malamig na tono. Nakahanap kami ng mga piraso ng katawan ng tao sa kulungan ng baboy mo. Ang mga sako ay nasa likod bahay mo. Maaari mo bang ipaliwanag ito? Matagal na yumuko si Sendo. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo, tiningnan ang larawan na may malungkot na mga mata. Hindi po ako yan. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hinampas ng investigador ang mesa. Huwag kang maglaro-laro. Natagpuan iyan sa lugar mo. Paanong sasabihin mong hindi ikaw? Dahan-dahang umiling si Sendo. Tumulo ang kanyang mga luha. Ako. Inutusan lang po akong magtapon. Hindi po ako pumatay ng kahit sino. Natahimik sandali ang silid. Si De Leon, na kanina pa nagmamasid, ay humakbang pasulong. Sino ang nag-utos sa iyo, Sendo? Sabihin mo ang pangalan. Muling yumuko si Sendo na nahimik. Mabigat ang kanyang paghinga na parang may pinipigilan. Ngunit walang salitang lumabas maliban sa mahinang hikbi. Huminga ng malalim si De Leon. Alam niyang hindi ito magiging madali. Habang nagpapatuloy ang interogasyon, ang labas ng police station ay puno ng mga residente at mamamahayag. Ang balita tungkol sa natagpuang mga piraso ng katawan sa babuyan ay kumalat na sa buong Tarlac at maging sa ibang mga lungsod. Isang batang babaeng mamamahayag na nagngangalang Celeste David ang nakatayo sa gitna ng karamihan, may mikropono sa kamay at kamera sa harap. Puno ng sigasig at pangingilabot ang kanyang mukha. Mga taga-subaybay, hanggang ngayong gabi, ang kaso ng babuyan sa Tarlac ay lalong nagiging kahindik-hindik. Inaresto na ng pulisya ang may-ari ng babuyan, isang lalaking nagngangalang Sendo. Hinihiling ng mga residente na agad na ibunyag ng pulisya kung gaano karami ang naging biktima ng kalupitang ito. Sa kabilang panig ng bakod, sumisigaw ang mga residente, bitain yan. Huwag hayaang makatakas ang mamamatay tao na yan. Malinaw na siya ang may kasalanan, nasa bahay niya mismo ang mga piraso ng bangkay. Si Kapitan Berto na sumama sa himpilan ay sinusubukang pakalmahin ang kanyang mga kababayan. Pagod ang kanyang mukha at pula ang kanyang mga mata dahil sa kulang sa tulog. Mga kababayan, maghinay-hinay muna tayo. Hayaan nating magtrabaho ang pulisya. Huwag tayong maging hukom.
Ngunit ang kanyang mga salita ay halos hindi marinig sa gitna ng galit ng mga tao. Sa interrogation room, isinara ni De Leon ang folder ng mga larawan at diretsong tumingin sa mga mata ni Sendo. Magtatanong ako ulit. Kung hindi ka may sala, patunayan mo sa pamamagitan ng pagsasabi kung sino ang nag-utos sa iyo. Kung mananahimik ka, lalong maniniwala ang publiko na ikaw ang may gawa. Humikbi si Sendo, kinagat ang kanyang labi hanggang sa dumugo. Ako. Natatakot po ako, sir. Kung magsalita po ako, papatay nila ako. Ang mga salitang iyon ay nagpatinginan sa mga investigador. Kumunot ang noo ni De Leon. Mayroong hindi tama. Nagbigay siya ng senyas na itigil muna ang interogasyon. Lumabas ang mga investigador, iniwan si De Leon na mag-isa kasama si Sendo. Naging tahimik ang kapaligiran. Pinahina ni De Leon ang kanyang boses. Sendo, makinig ka. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, ikaw ang gagawing pain. Makukulong ka at baka mahatulan pa ng kamatayan. Pero kung magiging tapat ka, mapoprotektahan ka namin. Kailangan ko ng katotohanan. Dahan-dahang lumingon si Sendo. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Binuksan niya ang kanyang bibig, pagkatapos ay isinara muli. Tila may malaking pader na pumipigil sa kanya. Sir, nagtapon lang po ako. Hindi po ako pumatay. Ang mga bangkay. Wala na pong buhay nang dumating sa akin. Paos ang kanyang boses, puno ng takot. Sino ang nagdala ng mga bangkay na iyon, giit ni De Leon. Ngunit muling yumuko si Sendo. Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang nanahimik. Makalipas ang ilang oras, lumabas si De Leon sa silid. Agad siyang pinalibutan ng mga mamamahayag. Itinutok ang mga mikropono sa kanyang mukha. Unang lumapit si Celeste. Colonel De Leon, totoo po bang si Sendo ang serial killer? Ilan na po ang bilang ng mga biktima? Totoo po bang ipinakain sa mga baboy ang mga bangkay? Itinaas ni De Leon ang kanyang kamay, humihiling na tumahimik ang lahat. Nasa ilalim pa kami ng investigasyon. Sa ngayon, ang mga piraso ng katawan na natagpuan ay dinala na sa forensic para kilalanin. Hindi pa namin matukoy ang bilang ng mga biktima at hindi pa namin masasabi ang motibo ng suspect. Hindi sumuko si Celeste. Pero kailangan po ng kasiguraduhan ng publiko, sir. Hindi po ba't malinaw na ang ebidensya ay nasa babuyan ni Sendo? Tiningnan ni De Leon si Celeste nang may matalim na tingin. Ang batas ay hindi gumagana sa hinala lamang. Ang pulisya ay nagtatrabaho batay sa ebidensya at katotohanan. Hinihiling ko sa publiko na maging matyaga. Muling sumigaw ang mga mamamahayag, ngunit agad na naglakad palayo si De Leon at pumasok sa kanyang opisina. Noong gabing iyon, matapos humupa ang karamihan, umupo si De Leon sa kanyang silid. Sa kanyang mesa, may isang maikling ulat mula sa paunang pagsusuri. Dahan-dahan niyang binasa. Lalong kumunot ang kanyang noo. Walang bakas ng dugo sa pangunahing bahay ni Sendo. Walang kutsilyo, lagari, o anumang kasangkapan na karaniwang ginagamit ng mga nagmumutilate. Walang senyales na ang mga biktima ay ikinulong o pinatay doon. Ang tanging ebidensya ay ang mga sako na puno ng mga piraso ng katawan na natagpuan sa paligid ng kulungan. Kung siya ang pumatay, bakit walang bakas? Bulong ni De Leon. Pinatawag si Lito sa himpilan para magbigay ng karagdagang pahayag. Nakaupo ang binatilyo sa upuan ng bisita, maputla pa rin ang mukha. Inulit niya ang kanyang kwento, kung paano niya natagpuan ang punit na sako at nakita si Sendo na nagbubuhos ng timba na may lamang piraso ng laman sa labangan ng mga baboy. Maingat na nakinig si De Leon. Matapos magsalita si Lito, dahan-dahan siyang tumango. Napakalaking tulong ng iyong pahayag, Lito. Ngunit mayroong hindi tugma. Kung si Sendo nga ang pumatay, tiyak na nag-iwan siya ng bakas. Sa ngayon, ang ebidensya ay tumuturo sa ibang posibilidad. Tumingin si Lito nang may pagkalito. Ibig sabihin po, hindi si Sendo ang may gawa? Hindi direktang sumagot si De Leon. Tumingin lamang siya sa bintana, pinagmamasdan ang malamlam na ilaw ng poste na kumikislap sa kalayuan. Ang malinaw, habang lumalalim ang investigasyong ito, lalong nararamdaman na mayroong mas malaki pa kaysa sa isang tahimik na magbababoy. At alam ni De Leon na ang pressure mula sa publiko at media ay lalong magpapahirap sa kanyang trabaho.
2 araw matapos ang karumaldumal na pagtuklas sa babuyan ni Sendo, ang Tarlac ay nananatiling balot ng tensyon. Patuloy na dumaragsa ang media sa baryo, habang ang mga residente ay natatakot ngunit mausisa. Ang masangsang na amoy mula sa babuyan ay nag-iwan ng mga nakakatakot na kwento sa bawat bahay. Ang mga bata ay ayaw nang dumaan sa kalsadang iyon, at ang mga matatanda ay hindi na nangangahas batiin si Sendo kapag siya ay tahimik na nakatayo sa likod ng kanyang sirang kawayang bakod. Sa opisina ni Colonel De Leon, mas matindi ang tensyon kaysa sa labas. Ang ilaw ng neon sa kisame ay mahinang umuugong, nagdaragdag sa nakakakilabot na pakiramdam. Nakaupo si De Leon sa harap ng kanyang mesa, sinusuri ang mga tala ng investigador, ulat ng forensic, at transcript ng interogasyon ni Sendo. Ilang bagay ang nagpakunot sa kanyang noo. Patuloy na iginigiit ni Sendo na hindi siya pumatay. Ang pisikal na ebidensya sa kanyang bahay ay halos wala. Walang kutsilyo, lagari o sariwang dugo na nakadikit sa sahig. Tanging ang mga itim na sako na natagpuan sa likod bahay na puno ng mga piraso ng katawan ng tao. Ngunit ang pinakagumugulo kay De Leon ay ang mga tala na natagpuan sa cellphone ni Sendo. Ilang text message at digital transfer ang nagpapakita ng malalaking halaga na hindi posibleng magkaroon ang isang simpleng magbababoy. Tumingin si De Leon sa screen ng computer, binabasa muli ang mga mensahe. Transfer received. Ipadala ang natitira sa address AA22. Walang dapat makakita. Presyo ayon sa usapan. Transfer received, bangkay na ipadala na. Siguraduhing walang bakas. Nanigas ang kanyang mukha. Hindi ito isang lokal na pagpatay lamang. Ito ay sistematiko, organisado. At malinaw na si Sendo ay isang maliit na tauhan lamang sa isang mas malaking sindikato. Tinawag niya si Sergeant Reyes at 2 pang investigador. Kailangan nating sundan ang digital trail na ito. Agad na alamin kung sino ang tumanggap ng mga transfer na ito, saan nanggaling, at sino ang nagbibigay ng utos kay Sendo. Huwag hayaang may makalusot na kahit isang detalye. Yumuko ang mga investigador at nagtala habang si De Leon ay nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng poste na kumikislap sa maambong na gabi. Hindi nawawala ang kanyang kaba. Sa likod ng katahimikan ng baryo, mayroong mas mapanganib na nagtatago. Samantala, si Sendo ay nasa selda pa rin. Nakaupo siya sa bangko, nakayuko, magkahawak ang mga kamay. Nagpasya si De Leon na muli siyang kausapin. Sa pagkakataong ito, mas kalmado upang subukang makuha ang kanyang tiwala. Sendo, sabi ni De Leon, nakaupo sa silya sa harap niya. Kailangan mong maging tapat. Alam kong may nagbabanta sa iyo. Sabihin mo kung sino ang nag-utos sa iyong dalhin ang mga piraso ng katawan na iyon sa kulungan. Matagal na yumuko si Sendo. Pagkaraan ng ilang segundo, mahina ang kanyang boses. Sir, takot po akong mamatay. Kung magsalita po ako, hindi sila mag-aatubili. Tumingin ng matalim si De Leon, ngunit nanatiling kalmado. Kung mananahimik ka, isasakripisyo ka nila. Pero kung magiging tapat ka, mapoprotektahan ka namin. Napalunok si Sendo, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Sila. Inutusan po nila akong kunin ang mga bangkay mula sa syudad. Mula sa lugar na hindi ko kayang banggitin. At dalhin sa kulungan. Para itapon lang. Hindi po ako pumatay, hindi ko po kayang pumatay. Dahan-dahang tumango si De Leon. Sige, poprotektahan ka namin. Pero kailangan mong tandaan, lahat ng ito ay dapat tapat, detalyado at kumpleto. Sa kabilang banda, patuloy na tumitindi ang pressure mula sa publiko. Iniulat ng lokal na media ang bawat pag-unlad habang ang mga residente ay nagsisimulang humingi ng mabilis na sagot. Si Celeste, ang mamamahayag na mula sa simula ay sumusubaybay sa kaso, ay nagpadala ng mensahe kay De Leon. Sir, kailangan ng sagot ng publiko. Kung hindi talaga si Sendo ang may kasalanan, maglakas loob kayong sabihin. Huwag hayaang maging hukom ang mga tao. Binasa ni De Leon ang mensahe, humigop ng mapait na kape sa kanyang mesa. Alam niyang bawat segundo ay maaaring magdulot ng panik o kahit na marahas na pagkilos mula sa mga residente. Ngunit, alam din niyang ang pagbubunyag ng katotohanan ng maaga bago makumpleto ang ebidensya ay maaaring makapanganib sa investigasyon.
Sa isang internal na pulong, sinimula ni De Leon na itala ang mga pattern na lumalabas mula sa digital evidence. Ang mga account number na pinagtransferan ay hindi pangalan ng tao, kundi mga code. Ang mga address ng pagpapadala ay gumagamit din ng mga code ng lokasyon, hindi totoong address. Lahat ng senyales na ito ay tumuturo sa isang bagay, may isang malaking sindikato na namamahala sa daloy ng organo ng tao. Isang batang investigador, si Corporal Leo Santos, ang nagsalita, "Sir, sinuri ko ang history ng mga kargamento na tinanggap ni Sendo. Lumalabas na kumuha siya ng mga pakete ng ilang beses sa nakaraang linggo, ngunit bawat pakete ay bahagi lamang. Ang natitira ay ipinapadala sa ibang lokasyon. Napaka-organisado, sir." Tumango si De Leon. Ibig sabihin, si Sendo ay huling hantungan lamang ng distribusyon. Kailangan nating matunton ang taong nasa itaas niya. Pero mag-ingat tayo. Kung malaman nilang papalapit na tayo, hindi sila mag-aatubiling magtago ng ebidensya. O ng tao. Naging tensyonado ang pulong. Alam ng lahat na ang kasong ito ay iba sa karaniwang krimen. Hindi ito basta-bastang pagpatay o pagnanakaw. Ito ay isang organisasyon na malamig, planado at mapanganib. Makalipas ang ilang oras, nag-iisa si De Leon sa kanyang opisina. Binuksan niya ang mapa ng Tarlac at minarkahan ang mga lokasyon ng mga paketeng ipinadala ni Sendo. Ang lahat ng punto ay tila random, ngunit may isang banayad na pattern na mababasa lamang ng isang taong mapanuri. Hindi ito tungkol sa isang babuyan o isang tao lamang, mahinang bulong ni De Leon. Ito ay isang sistema. Isang network na mas malaki pa sa inaakala ko. Lumingon siya sa larawan ni Sendo sa selda. Maputla pa rin ang mukha ng lalaki, blanko ang mga mata. Nakaramdam si De Leon ng pinaghalong emosyon, awa, galit at pag-aalala. Si Sendo ay hindi isang mamamatay tao, kundi isang tauhan na pinilit magtrabaho ng isang mas madilim na puwersa. Sa labas, tumila na ang ulan. Ang mga ilaw ng poste ay kumikislap sa basang kalsada, lumilikha ng mahahabang anino na nagdaragdag sa nakakakilabot na pakiramdam. Alam ni De Leon na nagsisimula pa lamang ang mga gabi sa Tarlac, at ang madilim na network na iyon, saan man ito nanggaling, ay lalong magpapahirap sa kanilang investigasyon. Tumitindi ang tensyon. Ang mga banta mula sa loob at labas ay nararamdaman na. Nalaman ni De Leon ang isang bagay, kung hindi siya mag-iingat, hindi lamang si Sendo ang maaaring maging biktima, kundi ang buong team niya, at maging ang kanyang sariling buhay ay maaaring mapunta sa bingit ng panganib. At sa likod ng mga anino ng gabi, ang mga lihim na usapan at madilim na transaksyon ay patuloy na gumagalaw, naghihintay ng tamang oras upang lumitaw. Noong gabing iyon, muling napuno ang conference room ng Tarlac Provincial Police Office ng tunog ng mga panulat, mga papel na nakakalat, at mga monitor na nagpapakita ng mga kahina-hinalang datos ng transaksyon. Nakatayo si De Leon sa harap, itinuturo ang isang whiteboard na puno ng mga guhit na nag-ugnay sa mga alias, code ng account, at mga lokasyon. Lahat ng daloy na ito ay patungo sa syudad. May dalawang address na dapat nating siya sa atin. Isang bodega sa gilid ng Angeles City at isang klinika na nakarehistro sa pangalan ng Iayasan Sihat Sentosa. Sigurado akong ang klinika na ito ay hindi isang ordinaryong lugar ng paggamot, sabi ni De Leon. Mabigat ang kanyang boses. Ang kanyang deputy, si Major Aguirre, ay nagtaas ng kilay. "Sir, kilala ang klinikang iyan." Mula sa labas, mukhang opisyal. May signboard at kung minsan ay nagdaraos pa ng mga medical mission. Pero sinuri ko ang lisensya ng mga doktor. Mayroong hindi tugma. Ang registration number ng isa sa mga doktor ay hindi valid. Lahat ng mata ay nakatuon kay De Leon. Huminga siya ng malalim. Kung gayon, tama ang hinala natin. Hindi ito simpleng pagpatay, kundi trafficking ng organo. Si Sendo ay nagtatapon lang ng mga tira. Ang iba pa ay itinatago nila sa likod ng mga puting uniforme ng doktor. Kinaumagahan, nagdala si De Leon ng isang maliit na team para magsagawa ng surveillance. Sinadya niyang hindi ipaalam sa lahat ng miyembro upang hindi kumalat ang impormasyon. Kasama si Major Aguirre, Sergeant Reyes, at Corporal Santos, umalis sila sakay ng isang sibilyang sasakyan patungong Angeles City. Tinahak nila ang biyahe sa loob ng halos isang oras. Sariwa ang hangin ng umaga,
Ngunit tensyonado ang kapaligiran sa loob ng sasakyan. Abala si Santos sa pagtingin sa digital na mapa, habang si Reyes ay paulit-ulit na sumusulyap sa salamin sa likod na tila takot na may sumusunod. Pagdating sa klinika ng iayasan si Sentosa, hindi sila agad bumaba. Mula sa loob ng sasakyan, mukhang normal ang gusali. Puti ang pintura ng mga pader, malinis ang harapan. May ilang pasyente na nakaupo at naghihintay. Mga nurse na nakaasul na uniforme ang naglalakad-lakad na may palakaibigang ngiti. Ngunit, alam ni De Leon na ang isang palakaibigang ngiti ay maaaring magtago ng katatakutan. Napansin niya ang maliliit na detalye. Ang mga bintana sa likod ay may dobleng rehas, may CCTV camera na nakatutok sa parking lot at isang pinto sa gilid na sandali lamang bumubukas para sa paglabas-masok ng isang refrigerated truck. Refrigerated truck, bulong ni Major Aguirre. Bakit kailangan ng isang maliit na klinika ng ganoon kalaking refrigerated truck? Sagot ni De Leon. Idinagdag ni Santos, ang plaka ay hindi mula rito. Galing sa Maynila. Posibleng ito ang kanilang distribution line. Nagkatinginan sila na pagtanto kung gaano kaseryoso ang kanilang natuklasan. Habang ang team ay nagsasagawa ng surveillance, sa baryo naman, patuloy na hinahabol ni Celeste ang impormasyon. Pinuntahan niya si Kapitan Berto, dala ang isang maliit na kwaderno at voice recorder. Kapitan, nagsisimula ng mabahala ang mga residente. Nagtatanong sila, si Sendo ba talaga ang pumatay? O may mas malaking tao sa likod nito? Tanong ni Celeste, matalim ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Kapitan Berto, tila nag-aalangan. Celeste, isa lang akong kapitan ng barangay. Pero kilala ko si Sendo mula pagkabata. Kakaiba siya, tahimik, pero hindi siya mamamatay tao. Kung may mas malaki sa likod nito, sigurado akong totoo yan. Pero hindi ako maaaring magsalita ng marami. Delikado para sa akin at sa aking pamilya. Nadismaya si Celeste. Isinara niya ang kanyang kwaderno. Ngunit sapat na ang mga salita ni Kapitan Berto upang bigyan siya ng direksyon. May takot sa likod ng pananahimik ng mga residente. Ibig sabihin, matagal nang nag-operate ang sindikatong ito, tinatakot ang sinumang may alam. Samantala, sa Angeles City, lalong nagiging tensyonado ang investigasyon ni De Leon. Nagpasya silang sundan ang refrigerated truck na umalis mula sa klinika. Dahan-dahang umandar ang sibilyang sasakyan ng pulis sa likod, nagpapanatili ng distansya. Lumiko ang truck patungo sa isang lumang bodega sa gilid ng syudad. Bumukas ang isang kinakalawang na bakal na gate at pumasok ang truck. Mula sa labas, mukhang ordinaryo lang ang bodega, ngunit mahinang naririnig ang tunog ng makina ng palamigan at mga taong may magaspang na boses. Ito na ang lugar, bulong ni Reyes. Hindi sila maaaring pumasok ng basta-basta nang walang search warrant. Ngunit alam ni De Leon na kung uwi sila ng walang ebidensya, maaaring mawala ang pagkakataon. Tiningnan niya ang panganib. I-record muna natin ang lahat ng aktibidad dito. Mamayang gabi, babalik tayo kasama ang kumpletong team. Walang dapat makaalam, diin niya. Ngunit ang banta ay hindi lamang nagmumula sa labas. Noong gabing iyon, pagkatapos bumalik sa himpilan, nakatanggap si De Leon ng isang text message sa kanyang cellphone. Tigilan mo na to, o ang buhay ng mga tauhan mo ang magiging kapalit. Walang pangalan ang nagpadala, isang hindi kilalang numero lamang. Hinawakan ni De Leon ang cellphone. Nanigas ang kanyang mukha. Alam niyang naamoy na ang kanilang investigasyon. Si Major Aguirre na nakaupo sa tabi niya ay nakita ang tensyon sa kanyang mukha. Sir, umatras na tayo. Tiningnan siya ni De Leon na may determinasyon. Hindi. Ito mismo ang patunay na malapit na tayo. Pero simula ngayon, kailangan nating maging mas maingat. Walang padalos-dalos na hakbang. Sa selda, narinig ni Sendo ang mga bali-balita tungkol sa investigasyon ng pulisya na umabot na sa syudad. Nanginginig siyang tinakpan ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Alam na nila. Siguradong hahanapin nila ako, bulong niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroong isang maliit na pag-asa. Marahil, kung magtagumpay ang pulisya na buwagin ang sindikato, makakalaya siya sa kanyang mga tanikala. Makakatakas siya sa takot na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Lalong lumalim ang gabi.
Nakaupo si De Leon sa kanyang opisina, nakatingin sa mapa na ngayon ay mas puno na ng mga linya ng koneksyon. Ang klinika, bodega, truck, mga account, hanggang sa babuyan ni Sendo, lahat ay magkakaugnay. Hindi na ito kaso ng Tarlac lamang. Ito ay interregional, marahil international pa, mahinang bulong niya. Sa labas ng bintana, umihip ang malamig na hangin ng gabi. Alam ni De Leon na ang kanilang kinakaharap ay hindi isang ordinaryong kriminal. Ito ay isang mafia, isang madilim na network na maaaring lamunin ang sinuman, maging ang mga alagad ng batas mismo. At kailangan niyang pumili, umatras para sa kaligtasan ng kanyang team, o sumulong sa panganib para sa katotohanan. Noong gabing iyon, ang hangin sa Angeles City ay mas malamig kaysa karaniwan. Sa likod ng Provincial Police Office, ilang sasakyan ng pulis ang nakahilera na may umaandar na makina. Ang isang special team na armado ay handa na. Tensyonado ang kanilang mga mukha, nakatutok ang kanilang mga mata. Nakatayo si Colonel De Leon sa harap ng hanay. Ang kanyang itim na jacket ay maisuot na bulletproof vest. Tiningnan niya isa-isa ang kanyang mga tauhan. Ngayong gabi, patutunayan natin. Ang bodega sa gilid ng syudad ay hindi lamang isang lugar para mag-imbak ng mga gamit. Ito ang sentro ng distribusyon ng organo. Walang magpapadalos-dalos. Walang kikilos ng mag-isa. Tandaan, ang kaligtasan ng mga mamamayan ay nakasalalay sa atin. Tumango si Major Aguirre. Hinaplos ni Sergeant Reyes ang baril sa kanyang balikat. Habang si Corporal Santos ay mas tensyonado kaysa karaniwan. Basa ng pawis ang kanyang mga kamay kahit malamig ang hangin. Umalis ang konvoy ng walang sirena. Tanging maliliit na ilaw ang nakabukas. Tahimik ang mga kalsada. Ilang post lamang ng ilaw ang nagbibigay ng liwanag. Pagdating sa lokasyon, ang lumang bodega ay mukhang nakakatakot, pinalilibutan ng mataas na bakal na bakod na may barbed wire sa itaas. Ang mga spotlight ay nagbibigay liwanag sa looban at dalawang armadong gwardiya ang nakatayo sa harap ng malaking bakal na pinto. Nagbigay ng senya si De Leon. Sa bilang ng 3, sumalakay ang team. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Pulis! Huwag gumalaw! Isang maliit na pagsabog ang narinig ng hampasi ng malaking martilyo ang pinto. Pumasok ang ilang pulis. Nakatutok ang mga baril sa lahat ng direksyon. Pumutok ang unang baril, nagdulot ng kaguluhan. Sa loob ng bodega, ang tanawin ay nakakakilabot. Nakahilera ang mga refrigerated box. Ang ilan ay bukas, nagpapakita ng mga plastic bag na mailamang organo ng tao. Ang masangsang na amoy ay humalo sa amoy ng mga gamot. Ilang lalaking naka-laboratory gown ang tumatakbo, sinusubukang tumakas ngunit agad na nahuli. Diyos ko, bulong ni Reyes, putla ang mukha. Walang oras si De Leon para matigilan. Ay secure ang lahat ng ebidensya. Huwag hayaang may makatakas. Muling narinig ang putok ng baril. Sa pagkakataong ito, mas malapit. Sinubukan ng isa sa mga gwardiya na lumaban, ngunit bumagsak matapos tamaan sa balikat. Lalong naging magulo ang sitwasyon. Sinusubukan ng mga pulis na kontrolin ang silid, habang ilang kriminal ang sinusubukang sirain ang mga dokumento gamit ang apoy. Tumakbo si Major Aguirre, patungo sa isang malaking mesa sa sulok, inagaw ang mga papeles na halos masunog. Sir, ito ang mga data ng shipment. May mga pangalan ng code. May schedule ng pagpapadala sa ibang syudad. Agad na kinuha ni De Leon ang mga dokumento. Nanlisik ang kanyang mga mata. Ito ang ebidensya. Ito ang hinahanap natin. Ngunit sandali lamang ang kagalakan. Biglang namatay ang kuryente sa buong bodega. Binalot ng kadiliman ang lahat. Tanging tunog ng mga yabag at mabibigat na hininga ang naririnig. Sino ang pumatay ng ilaw? Sigaw ni Reyes. Sa dilim, muling narinig ang putok ng baril. 2 pulis ang bumagsak. Nagsimulang kumalat ang panik. Kinuha ni De Leon ang flashlight sa kanyang baywang, itinutok ang makitid na liwanag sa pinto sa likod. Nakita niya ang anino ng ilang armadong lalaki na tumatakas palabas ng bodega. Habulin sila. Ngunit bago pa may makakilos, isa pang putok ang narinig, sa pagkakataong ito, mas malapit. Tila mula sa hanay ng mga pulis mismo.
Sumigaw sa sakit si Santos, tinamaan ng bala ang kanyang braso. Ah! May bumaril mula sa likod. Lumingon ang lahat, nalilito. Sino ang nag-traitor? Sa dilim, mahirap makilala ang kaibigan at kaaway. Makalipas ang 15 minuto, bumalik ang kuryente. Ang tanawin na bumungad ay nagpasikip sa dibdib ni De Leon. Ilan sa kanyang mga tauhan ang nakahandusay. May mga malubhang na sugatan. Ang ebidensya ay naroon pa, ngunit ilan sa mga refrigerated box ay wala ng laman, dinala palabas sa pinto sa likod. Lumapit si Major Aguirre kay De Leon, tensyonado ang mukha. Sir, hindi ito ordinaryong pag-atake. Alam nilang darating tayo. May insider na nag-leak ng operasyon na ito. Kinuyom ni De Leon ang kanyang kamao. Nanigas ang kanyang mukha. Tama, handa sila. Kaya't mahigpit na binabantayan ang bodega na ito at naglakas loob silang patayin ang ilaw. May traitor sa ating hanay. Si Santos na sugatan ay inilabas. Mabilis na dumating ang ambulansya. Si Celeste, na lihim na sumusunod sa operasyon mula sa malayo, ay tumakbo patungo sa pinto ng bodega. Namutla ang kanyang mukha nang makita ang dugo sa sahig. Colonel De Leon, patunay na po ba ito na walang kasalanan si Sendo? Mahinang tanong niya, halos maiyak. Matagal na tiningnan ni De Leon si Celeste, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Hindi si Sendo ang utak. Isa lamang siyang pain. Ang utak ay mas malaki, mas mapanganib. Noong gabing iyon, kahit na nagtagumpay ang raid sa bodega, puno ng kalungkutan ang himpilan. 3 pulis ang nasawi, ilan ang malubhang nasugatan. Ligtas ang ilang ebidensya, ngunit marami ang nawala na. Sa kanyang opisina, tiningnan ni De Leon ang mga papeles na nailigtas. Huminto ang kanyang mga mata sa isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa code ng shipment, proyektong Sinag-araw. Ano to, bulong niya. Lumapit si Major Aguirre. Narinig ko po, sir, na ang proyektong iyan ay may kinalaman sa pagbili ng mga kagamitang pangkalusugan para sa probinsya. Ang namumuno ay isa sa mga mataas na opisyal ng Tarlac. Natahimik ang silid. Tumingin si De Leon sa pader, magulo ang kanyang isip. Kung totoo ngang may opisyal na sangkot, ibig sabihin ang investigasyong ito ay hindi lamang tungkol sa isang madilim na mafia, kundi pati na rin sa korupsyon at pagtatraidor mula sa taong dapat na nagpoprotekta sa mga mamamayan. Sa selda, nanginginig si Sendo matapos marinig ang balita tungkol sa raid mula sa isang gwardiya. Nalaman niyang habang mas maraming sikreto ang nabubunyag, mas malaki rin ang banta na nag-aabang sa kanya. Maaari lamang siyang manalangin na tunay na matatalo ng mga pulis ang mga taong matagal nang kumokontrol sa kanyang buhay. At sa labas, isang misteryosong tao na siyang utak ng sindikato ay bahagyang umiti sa likod ng kanyang marangyang mesa. Suot ang isang mamahaling damit at may kumikinang na gintong singsing, itinaas niya ang telepono. Nabigo ang operasyon sa bodega, pero hindi problema. Hayaan silang maniwala na nananalo sila. Pagdating ng tamang panahon, tayo ang magsasara ng kanilang mga bibig. Magpakailanman. Ang malamig na boses na iyon ay umalinggaw sa silid, nagpapahiwatig na isang bago at mas mapanganib na laro ang kasisimula pa lamang. Kinaumagahan matapos ang madugong raid sa bodega, ang Provincial Police Office ng Tarlac ay parang isang bahay na nagluluksa. Ang watawat ay nasa kalahating palo, tanda ng pagkasawi ng 3 miyembro. Naglalakad ang mga pulis na may malungkot na mukha, habang ang mga residenteng nakarinig ng balita ay nagsimulang dumagsa sa himpilan upang humanap ng mga sagot. Sa kanyang opisina, tinitigan ni Colonel De Leon ang mga dokumentong dinala niya pa uwi kagabi. Ang tumpok ng mga papel na puno ng code at mga tala ng shipment ay amoy gamot pa rin. Ngunit, may isang bagay na hindi nagpatulog sa kanya buong gabi, ang pangalang Proyektong Sinag-araw na patuloy na lumalabas sa bawat pahina. Pumasok si Major Aguirre dala ang isang tasa ng itim na kape. Sir, nakumpirma ko na. Totoong may proyektong Sinag-araw at pinamumunuan ito mismo ng gobernador ng Tarlac, si Governor Miguel Tan Alvaro. Mula sa labas, ang proyekto ay isang programa para sa kalusugan ng publiko, pero sigurado akong ang laman nito ay hindi kasing linis na nakikita natin. Ang pangalang iyon ay tila nagpatigil sa hangin sa silid. Si Governor Tan Alvaro ay hindi isang ordinaryong opisyal.
Kilala siya bilang isang mapagbigay na lider, madalas lumabas sa telebisyon, namimigay ng tulong, at binansagan pang-ama ng Tarlac. Tumingin ng matalim si De Leon kay Aguirre. Kung totoo ngang sangkot siya, ibig sabihin ay isang makapal na pader ang ating kinakalaban. Bawat hakbang natin ay maaaring pigilan mula sa itaas. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Celeste sa harap ng kanyang laptop sa isang maliit na coffee shop. Mabilis na nagtatype ang kanyang mga daliri, sinusulat ang draft ng isang investigative article tungkol sa raid sa bodega at ang hinala sa proyektong Sinag-araw. Kumakabog ang kanyang puso. Kung ilalabas ang artikulong ito, maaaring patahimikin siya. Ngunit kung hindi ito ilalathala, malayang magpapatuloy ang sindikato. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng mensahe. Tigilan mo ang pagsisiyasat mo. Kung hindi, ang pamilya mo ang magiging biktima. Natahimik si Celeste. Hindi siya makahinga. Lumingalinga siya sa paligid, pakiramdam niya ay may nagmamasid. May namumuong luha sa kanyang mga mata, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang banta na iyon ang nagpapatunay na nasa tamang landas siya. Samantala, si Kapitan Berto ay nagsimulang makaramdam ng pressure. Ilang hindi kilalang lalaki na may matitigas na mukha ang nagmamasid sa kanyang bahay. Hindi sila nagsasalita, nakatayo lamang sa malayo habang naninigarilyo. Takot na takot ang kanyang asawa. Umiiyak ang kanyang anak gabi-gabi. Noong gabing iyon, naglakas loob si Berto na puntahan si De Leon. Sa opisina ng pulisya, mahina siyang nagsalita. Kolonel, pakiusap, protektahan ninyo ang pamilya ko. Mula nang mahuli si Sendo, madalas na lumilitaw ang mga estrangherong iyon. Alam kong bahagi sila ng sindikato. Natatakot ako na isang araw ay umatake sila. Tumango si De Leon, nanigas ang kanyang panga. Huwag kayong mag-alala, Kapitan. Maglalagay kami ng bantay. Huwag kayong aalis ng mag-isa, huwag lalabas sa gabi. Pangako ko, habang narito ako, ligtas ang pamilya ninyo. Ngunit sa kanyang puso, alam ni De Leon na mabigat ang pangakong iyon. Siya mismo ay lumalaban sa isang puwersang mas malaki pa sa kakayahan ng isang maliit na himpilan sa Tarlac. Kinahapunan, biglang nagbago ang sitwasyon nang dumating ang isang opisyal na imbitasyon sa mesa ni De Leon. Isang sulat na may letterhead ng gobernador, permado mismo ni Governor Tan Alvaro. Sa ngalan ng paggalang, inaanyayahan ang presensya ng Provincial Director ng Tarlac sa isang agarang pulong sa Kapitolyo. Tatalakayin ang seguridad at katatagan ng rehiyon. Binasa ni Major Aguirre ang sulat na may pag-aalinlangan. Sir, kakaiba ito. Bakit biglaan? Bakit pagkatapos ng raid? Matagal na tiningnan ni De Leon ang sulat. Dahil gusto nilang malaman kung hanggang saan na ang ating narating at marahil gusto nila tayong takutin ng harapan. Ang Kapitolyo noong gabing iyon ay mukhang marangya. Ang mga kristal na ilaw ay nagniningning. Nakaupo si Governor Tan Alvaro sa isang malaking upuan na may palakaibigang ngiti, suot ang isang mamahaling batik. Nang pumasok si De Leon kasama si Aguirre, agad siyang tumayo para salubungin sila. Colonel De Leon, salamat sa pagdating. Nakikiramay ako sa pagkasawi ng iyong mga tauhan. Sana'y bigyan ng katatagan ang kanilang mga pamilya. Malumanay ang kanyang boses, puno ng otoridad na nagpatango sa mga tao sa silid. Ngunit ang tingin ng gobernador ay may ibang itinatago. Sandaling tinitigan niya si De Leon na tila sinusubok ang kanyang katapangan. Ang pulong ay naging formal, tinatalakay ang seguridad ng mga baryo at ang pagkabahala ng mga residente. Patuloy na nagsalita si Tan Alvaro tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng tiwala ng publiko. Ngunit sa pagitan ng kanyang mga salita, nagbitaw siya ng mga banayad na pahiwatig. Minsan sa isang investigasyon, ang sobrang pagbubunyag ng sikreto ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa ating rehiyon. Umaasa akong magiging matalino ang pulisya, hindi basta-basta mag-aakusa, lalo na kung may pangalan ng opisyal na sangkot ng walang matibay na ebidensya. Nanahimik lamang si De Leon, nagpipigil, ngunit sa kanyang puso, sigurado siyang ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang paalala. Ito ay isang babala. Matapos ang pulong, naglakad si De Leon at Aguirre patungo sa sasakyan. Mabigat ang hangin ng gabi, puno ng madidilim na ulap.
Biglang isang lalaking nakaitim na suit ang lumapit kay Aguirre at lihim na nag-abot ng isang maliit na sobre. Nagulat si Aguirre, ngunit nawala na ang lalaki sa karamihan bago pa man siya matanong. Sa loob ng sasakyan, binuksan nila ang sobre. Sa loob nito ay isang litrato, isang silid na may operating table. Isang katawan ng tao ang nakahiga na walang laman loob, at ilang taong nakapeking uniforme ng doktor ang nakapaligid dito. Sa sulok ng litrato, nakasulat, Proyektong Sinag-araw, batch berikot niya, handa na. Napalunok si Aguirre, putla ang kanyang mukha. Sir, ito ang tunay na ebidensya. Pero sino ang nagbigay nito sa atin? Tiningnan ni De Leon ang litrato. Nag-aalab ang kanyang damdamin. Maaaring may tao sa loob ng sindikato na gustong magbunyag ng sikreto. O di kaya, ito ay isang patibong para ilaglag tayo. Sa selda, nanaginip ng masama si Sendo. Nakita niya ang mga mukha ng mga biktima, narinig ang ungol ng mga baboy sa kulungan, at ang mga sigaw ng mga taong kinakaladkad papasok sa refrigerated truck. Nagising siyang basa ng malamig na pawis at umungol. Diyos ko, kailan po ba matatapos ito? Samantala, sa isang marangyang bahay sa sentro ng lungsod, kalmadong nakaupo si Governor Tan Alvaro sa isang malambot na upuan. Pinapanood niya sa isang malaking screen ang recording ng tihis ng bodega na ni-raid ng mga pulis. May bahagyang ngiti, sinabi niya sa isang lalaking may salamin sa tabi niya, hayaan silang makaramdam na nakakalamang sila. Sa huli, lahat ay yuyuko pa rin sa akin. Tumango ang lalaking may salamin. Opo, Governor. Lalong lumalim ang gabi. Muling tiningnan ni De Leon ang litrato sa kanyang kamay. Ang digmaang ito ay hindi pa tapos bagkus kasi simula pa lamang. Malakas ang buhos ng ulan noong gabing iyon, binabasa ang mga kalsada ng Tarlac hanggang sa kumikinang ang aspalto sa tama ng ilaw ng mga sasakyan. Sa isang coffee shop sa gilid ng daan, mag-isang nakaupo si Celeste habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Halos tapos na ang kanyang investigative article tungkol sa proyektong Sinag-araw. Isinulat na niya ang mga pangalan ng mga hinihinalang sangkot, kasama ang piraso ng ebidensya mula sa litrato ng operating table na misteryosong ibinigay kay Major Aguirre. Nanginginig ang kanyang kamay nang pindutin ang key save i-buton. Sa kanyang puso, alam niyang kung mailalathala ang artikulong ito, hindi lang niya ginugulo ang interes ng mga kriminal, kundi niya ianig din ang posisyon ng isang opisyal na pinupuri ng taong bayan. Nang isasara na niya ang kanyang laptop, biglang umingit ang pinto ng coffee shop. Pumasok ang dalawang malalaking lalaki, basang-basa dahil sa ulan. Hindi sila umorder, umupo lamang sa mesang pinakamalapit sa pinto. Nanlamig ang batok ni Celeste. Alam niyang ang mga tingin na iyon ay hindi tingin ng ordinaryong tao, iyon ay tingin ng isang tagapagmasid. Mabilis niyang inilagay ang laptop sa kanyang bag, nagkunwaring pauwi na. Ngunit nang tumayo siya, isa sa mga lalaki ang tumayo rin at naunang naglakad patungo sa pinto. Nagpanik si Celeste. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Major Aguirre. Sir, sinusundan po ako. Tulong, nanginginig niyang sabi. Ngunit bago pa man makasagot ang tawag, tinapik ng isa sa mga lalaki ang kanyang balikat. Miss Celeste, huwag kang magmadali. May gustong kumausap sa iyo. Nanigas si Celeste, kumakabog ng mabilis ang kanyang puso. Samantala, sa himpilan, tinitingnan ni Colonel De Leon ang isang malaking board na puno ng mga litrato, mapa at mga linya ng koneksyon. Iniulat ni Sergeant Reyes na ilang hindi kilalang numero ang patuloy na tumatawag kay Celeste sa nakalipas na 2 araw, ngunit mahirap i-trace. Sir, nag-aalala akong si Celeste na ang susunod na target. Kailangan nating magbigay ng mahigpit na seguridad, sabi ni Reyes, nababahala. Hinampas ni De Leon ang mesa. Utusan mo si Aguirre na agad na alamin kung nasaan si Celeste. Huwag tayong mahuli. Bago pa man makasagot si Reyes, malakas na tumunog ang telepono ng opisina. Si Corporal Santos na sumagot ay agad na tinawag si De Leon na may panik sa mukha. Sir, may ulat mula sa isang residente. Isang babaeng mamamahayag ang halos piliting isakay sa isang sasakyan sa harap ng Randigan Cave. Peking plaka. Agad na tumayo si De Leon. Si Celeste yan. Ihanda ang team. Aalis na tayo ngayon. Sa kabilang banda,
Pilit na isinakay si Celeste sa isang itim na sasakyan. Tinakpan ng tela ang kanyang mga mata, itinali ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit tinakpan ang kanyang bibig. Mabilis na umandar ang sasakyan sa gitna ng ulan, papalayo sa syudad. Narinig ang boses ng isa sa mga lalaki mula sa harap. Sinabi na ni boss na masyado ng maraming alam ang mamamahayag na to. Tatapusin na natin siya ngayong gabi. Huwag hayaang makagawa pa siya ng balita. Nanginginig si Celeste sa dilim. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit hindi nawala ang kanyang determinasyon. Kung mamamatay ako, kailangang lumabas pa rin ang katotohanan, mahinang bulong niya sa sarili. Sa ibang lugar, nakaupo si Sendo sa isang sulok ng selda. Ang malamlam na ilaw ay nagpapatanda sa kanyang hitsura. Noong gabing iyon, pumasok ang isang hindi kilalang lalaki na nakauniporme ng gwardiya. Ngunit mayroong kakaiba. Sa paraan ng kanyang pagtingin, malinaw na hindi siya isang ordinaryong opisyal. Lumapit siya at lihim na nag-abot ng isang maliit na papel kay Sendo. May pagkakataon ka pang makalaya. Kaya kang ilabas ng aming network. Basta't handa kang magpatuloy sa trabaho. Sa tingin mo ba, mapoprotektahan ka ng pulis? Kung mananahimik ka rito, magiging pain ka lang. Nanginginig si Sendo habang binabasa ang papel. Malinaw ang mensahe. Bukas ng gabi, may isang truck na kukuha sa iyo. Pumili ka, sumama sa amin o mamatay sa kulungan. Tinakpan ni Sendo ang kanyang mukha. Naguguluhan ang kanyang puso. Hanggang ngayon, siya ay isang tagapagtapon lamang ng bangkay, hindi isang mamamatay tao. Ngunit kung lalabas siya sa tulong ng sindikatong iyon, ibig sabihin ay babalik siya sa parehong impyerno. Sa madulas na kalsada, mabilis na tumatakbo ang itim na sasakyan na mailulan na si Celeste. Ngunit sa isang kurbada malapit sa isang kakahuyan, biglang umalinggaw ang sirena. Ang mga ilaw na pula at asul ay kumikinang mula sa likod. Dalawang sasakyan ng pulis ang humahabol, pinamumunuan mismo ni Major Aguirre. Hinto! Pulis, sigaw ni Aguirre gamit ang megaphone. Hindi huminto ang itim na sasakyan, bagkus ay lalong bumilis. Nagpakawala ng warning shot sa hangin, ngunit walang nangyari. Nagsimula ang isang matinding habulan sa makitid na kalsada na puno ng tubig. Naggitngit ang ngipin ni Aguirre. Kung makatakas sila, maaaring mawala si Celeste magpakailanman. Reyes, harangin ang daan sa unahan. Si Sergeant Reyes na naghihintay na sa isang interseksyon ay hinarangan ang daan gamit ang patrol car. Sinubukang lumiko ng itim na sasakyan, ngunit nawala ng kontrol at bumangga sa isang malaking puno. Agad na pinalibutan ng mga pulis. Lumabas ang dalawang lalaki habang nagpapaputok. Nagsimula ang putukan sa gitna ng malakas na ulan. Tumakbo si Aguirre sa sasakyan, binuksan ang pinto sa likod at natagpuan si Celeste na nakatali ang mga kamay. Celeste! Ligtas ka na, sigaw ni Aguirre habang tinatanggal ang tali. Umiyak si Celeste at niyakap ng mahigpit si Aguirre. Sir, papatayin nila ako. Sa Kapitolyo, kalmadong pinapanood ni Governor Tan Alvaro ang balita tungkol sa habulan. Bahagya siyang umiti, hindi man lang nagulat. Pabaya ang mga tauhan mo, sabi niya sa lalaking may salamin na nakatayo sa tabi niya. Yumuko ang lalaki. Pasensya na po, Governor. Mas mabilis kumilos ang pulisya kaysa sa inaasahan. Tumawa ng bahagya si Tan Alvaro at humigop ng kape. Hayaan mo na. Kailangan talagang hayaang mabuhay sandali ang mamamahayag na iyan. Sa gayon, mararamdaman nilang nagtagumpay sila. Samantalang mayroon na tayong mas malaking plano. Noong gabing iyon, binigyan si Celeste ng espesyal na proteksyon sa isang safe house ng pulisya. Ngunit alam ni De Leon na hindi doon titigil ang banta. Nakatayo siya sa harap ng bintana, nakatingin sa madilim na gabi habang bumubulong sa sarili. Hindi sila titigil hanggat hindi tayo lahat napapatahimik. Pero habang nabubuhay ako, hindi magiging bukid ng dugo ang Tarlac. Ang kulungan ng Tarlac noong gabing iyon ay mas tahimik kaysa karaniwan. Ang mga ilaw sa koridor ay kumikislap-kislap, ang tunog ng mga kuliglig ay humahalo sa mahinang patak ng ulan na bumabasa sa looban. Sa loob ng selda bilang 7, hindi mapakali si Sendo. Mahigpit niyang hawak ang maliit na papel na ibinigay ng hindi kilalang lalaki kagabi. Bukas ng gabi, may isang truck na kukuha sa iyo.
Pumili ka, sumama sa amin o mamatay sa kulungan. Ang mga salitang iyon ay parang isang bitag na sumasakal sa kanyang leg. Alam niyang hindi siya tunay na mapoprotektahan ng pulisya. Hanggat nabubuhay siya, siya ang susi sa mga sikreto ng madilim na sindikatong iyon. Maaga o huli, tiyak na may gustong magpatahimik sa kanya. Mula sa malayo, may narinig siyang mga yabag na papalapit. Pinigil ni Sendo ang kanyang hininga. Isang payat na gwardiya ang nagbukas ng pinto ng kanyang selda. Sendo, oras na. Walang gaanong salita, dinala siya sa likod na pasilyo. Kakaiba, walang ibang gwardiya. Lahat ay tila napakadali. Sa likod ng kulungan, isang refrigerated truck ang naghihintay na may umaandar na makina. Ang driver ay nakasuot ng itim na sombrero, hindi malinaw ang kanyang mukha. Alam na alam ni Sendo na hindi ito isang ordinaryong truck. Ganitong truck ang ginagamit niya noon para magtapon ng mga piraso ng katawan. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan ang pinto sa likod ng truck. Isang masangsang na amoy ng dugo ang sumalubong sa kanya. Umatras siya ng isang hakbang. Ayokong pumasok. Lumapit ang gwardiya at tinulak siya ng marahas. Kung tatanggi ka, ngayon din ay tapos na ang buhay mo. Sa tingin mo ba, mababantayan ka ng pulis magpakailanman? Ipinikit ni Sendo ang kanyang mga mata. Alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Sa mabigat na hakbang, sumakay siya sa loob ng truck. Mahigpit na isinara at ikinandado ang pinto mula sa labas. Umandar ang makina at umalis ang truck mula sa gate ng kulungan nang walang sinumang pumipigil. Samantala, sa safe house, nakaupo si Celeste sa isang maliit na mesa na may bukas na laptop. Pula ang kanyang mga mata dahil sa kulang sa tulog. Ang kanyang investigative article ay umabot na sa 15 pahina, kumpleto sa mga litrato ng ebidensya at kronolohiya ng raid sa bodega. Ngunit nag-aalangan siyang pindutin ang key send i-buton sa kanyang editor. Ang mga banta ay sariwa pa sa kanyang isipan. Kagabi, halos mamatay siya at alam niyang anumang oras ay maaaring kunin ang kanyang buhay. Pumasok si Major Aguirre na nagbabantay sa labas, dala ang isang tasa ng tsaa. Celeste, sigurado ka bang itutuloy mo ito? Maaari muna nating itago hanggang sa maging mas ligtas ang sitwasyon. Tumingin siya kay Aguirre. May namumuong luha sa kanyang mga pisngi. Sir, kung mananahimik ako, patuloy silang magtatapo ng bangkay, patuloy na kukuha ng organo, at walang sinuman ang maglalakas loob na magbunyag. Nakita ko na ang impyernong iyon. Hindi ako maaaring huminto. Matagal siyang tiningnan ni Aguirre, pagkatapos ay huminga ng malalim. Sige, pero kung itutuloy mo, hindi ka nag-iisa. Nasa tabi mo ako. Sa himpilan ng pulisya, nakatanggap si Colonel De Leon ng isang mahalagang tawag mula sa Maynila. Ang mabigat na boses sa kabilang linya ay opisyal at malamig. Colonel De Leon, ako'y mula sa isang mataas na ahensya. Narinig na namin ang tungkol sa iyong investigasyon. Ang payo ko, itigil mo na ito. Huwag mong isama ang pangalan ng mga opisyal ng rehiyon. Mag-focus ka na lang sa maliit na kaso sa Tarlac. Kung lalampas ka sa iyong hangganan, ang iyong posisyon ay maaaring mapahamak. Kinuyom ni De Leon ang kanyang kamao. Sa buong paggalang po, sir. Hindi ito isang maliit na kaso. May mga buhay na nawala. May malaking sindikato sa likod nito. Hindi ko maaaring ipikit ang aking mga mata. Natahimik sandali ang boses sa telepono, pagkatapos ay narinig ang isang maliit na tawa na puno ng banta. Sige kung ganoon. Pero tandaan mo, ang Tarlac ay hindi lugar para kalabanin mo ang gobyerno. Kung magmamatigas ka, ikaw mismo ang magiging biktima. Naputol ang tawag. Matagal na tiningnan ni De Leon ang telepono, naninikip ang kanyang dibdib. Alam niyang ang kanyang kalaban ngayon ay hindi lamang isang mafia, kundi bahagi rin ng burokrasya na dapat sanang nagpoprotekta sa mga mamamayan. Huminto ang refrigerated truck na mailulan na si Sendo sa isang lumang bodega sa gilid ng syudad. Binuksan ang pinto, pilit siyang pinababa. Sa loob ng bodega, ang malamlam na ilaw ay nagbibigay liwanag sa ilang taong nakapeking uniforme ng doktor na naghahanda ng isang operating table. Lumapit ang isang lalaking may salamin na laging kasama ni Governor Tan Alvaro. Ngumiti siya ng may pang-iinis. Maligayang pagbabalik, Sendo.
Sa tingin mo ba, makakatakas ka sa bilog na ito? Nagkakamali ka. Pag-aari ka namin. Napaatras si Sendo. Ako. Ayoko na. Tama na. Lumapit ang lalaki at tinapik ang kanyang balikat. Walang salitang tama na. Masyado ka ng maraming alam. Kung susubukan mong lumaban, ang pamilya mo sa baryo ang susunod na magiging bangkay. Yumuko si Sendo, nanginginig ang kanyang katawan. Iyon ang kanyang kahinaan. Muli, isa lamang siyang pain sa isang malaking laro. Sa safe house, sa wakas ay pinindot ni Celeste ang key send button. Ang kanyang kumpletong artikulo ay lumipad patungo sa kanyang editor sa Maynila. Nakaramdam siya ng ginhawa kahit na kumakabog ng mabilis ang kanyang puso. Ngunit ilang minuto lamang, nagdilim ang screen ng kanyang laptop. Biglang naputol ang internet connection. Nalito si Celeste, sinubukang ikonekta muli, ngunit walang nangyari. Pumasok si Major Aguirre nang nagmamadali. Celeste, lumabas na tayo ngayon. Kailangan nating lumipat. Na-trace na ang lokasyon ng safe house na ito. Mula sa malayo, narinig ang ugong ng mga motor at sasakyan na papalapit. Dose-dosenang armadong anino ng sindikato ang pumapalibot na. Napalunok si Celeste. Alam niyang marahil ay naipadala na ang kanyang isinulat, ngunit ang kanyang buhay ngayon ay tunay na nasa panganib. Sa Kapitolyo, kalmadong binabasa ni Governor Tan Alvaro ang isang ulat. Ngumiti siya ng may kasiyahan. Magaling! Natagpuan na ang mamamahayag. Napigilan na natin ang pulisya at si Sendo ay bumalik na sa atin. Inilapag niya ang papel sa mesa at tumingin sa bintana. Ang Tarlac ay mananatiling sa akin. Bumuhos ang malakas na ulan sa Tarlac, nagdulot ng maputik at madulas na mga kalsada. Sa safe house na matatagpuan sa gilid ng isang palayan, hinga na nakaupo si Celeste. Kagagaling lang niya sa pagpindot ng key send button para sa kanyang artikulo, ngunit biglang namatay ang internet. Nanginginig ang mga bintana dahil sa ugong ng mga sasakyang papalapit. Pumasok si Major Aguirre na may tensyonadong mukha, hawak na ang kanyang baril. Celeste, maghanda ka. Na-trace na ang lokasyon natin. Aatake sila anumang oras. Niyakap ni Celeste ng mahigpit ang kanyang bag. Sir, kung makapasok sila, ako, naputol ang kanyang boses. Tiningnan siya ni Aguirre ng matalim. Hindi ka mamamatay dito. Habang nakatayo pa ako, hindi ka nila mahahawakan. Sa himpilan ng pulisya, nakatanggap si Colonel De Leon ng ulat mula kay Corporal Santos sa radyo. Sir, napapalibutan na ang safe house. Naririnig ko ang tunog ng malalaking sasakyan. Mukhang mahigit 10 tao ang dala nila. Tumayo si De Leon mula sa kanyang upuan. Ihanda ang backup team. Huwag nang hintayin ang utos mula sa itaas. Malinaw na pinabayaan na nila tayong lumaban mag-isa. Aalis na tayo ngayon din. Tumango si Sergeant Reyes at agad na inihanda ang kanyang baril at bulletproof vest. Sa kanyang puso, alam niyang ngayong gabi, maaaring hindi lahat sa kanila ay makakauwi. Samantala, sa safe house, huminto ang mga sasakyan sa harap. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nagbibigay liwanag sa mga bintana. Ilang anino ang bumaba, armado ng mahahabang baril. Isa sa kanila ang sumigaw, isuko ninyo ang mamamahayag o lahat kayo ay mamamatay ngayong gabi. Yumuko si Major Aguirre sa likod ng pinto, pinipigilan ang kanyang hininga. Lumingon siya kay Celeste. Makinig ka. Huwag kang lalabas sa silid na ito. Kapag sinabi kong tumakbo, tumakbo ka sa likod at magtago sa bodega. Huwag kang lilingon. Tumango si Celeste na mailuha sa kanyang mga mata. Ang unang putok ng baril ay tumama sa salamin ng bintana, nagkalat ang mga bubog. Sumigaw si Celeste at tinakpan ang kanyang mga tainga. Gumanti si Aguirre ng putok sa labas. Umalingaw-ngaw ang tunog ng putukan, humahalo sa hagulhol ng ulan. Sa gitna ng kaguluhan, sinira ang isa sa mga pinto sa likod. Pumasok ang 2 armadong lalaki, target si Celeste. Ngunit lumaban si Celeste. Kinuha niya ang isang plorera sa mesa at ibinato sa ulo ng isa sa mga lalaki na nagpaatras dito. Tumakbo si Aguirre patungo sa kanya, binaril sa dibdib ang isa pang lalaki. Bumagsak ang katawan nito, dumaloy ang dugo sa sahig.
Natigilan si Celeste, nanginginig ang kanyang katawan. Bangon, huwag kang lumingon. Hinila siya ni Aguirre, kinalagkad patungo sa likod na pasilyo. Ilang kilometro ang layo, huminto ang isang refrigerated truck sa isang lumang bodega. Nakaupo si Sendo sa loob, putla ang mukha. Binuksan ang pinto at tiningnan siya ng malamig ng lalaking may salamin, ang kanang kamay ni Governor Tan Alvaro. Sa tingin mo ba, makakatakas ka sa amin? Walang ibang daan. Sasama ka o mamamatay ka? Yumuko si Sendo. Mahinang lumabas ang mga salita mula sa kanyang bibig. Pagod na ako. Ayoko nang magtapo ng bangkay. Umisi ang lalaki. Walang salitang tapos na, Sendo. Isa ka lamang kasangkapan at kapag nasira ang isang kasangkapan, itinatapon na lang. Natahimik si Sendo, ngunit sa kanyang puso, may isang bagong determinasyon na nabuo. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang ang tanging paraan para makalabas ay ang lumaban, kahit nabuhay niya ang kapalit. Sa safe house, lalong naging kritikal ang sitwasyon. Sa wakas ay dumating ang backup na pulis na pinamumunuan ni Corporal Santos. Sumalakay sila mula sa kanang bahagi, lalong nagpatindi sa putukan. Lumipad ang mga bala, ang tunog ng mga sigaw ay humahalo sa malakas na ulan. Si De Leon na dumating ilang minuto ang lumipas ay agad na namuno. Huwag ninyong hayaang makatakas sila. Protektahan si Celeste gamit ang inyong buhay. Nagtago si Celeste sa likod ng isang mesa, nanginginig ang katawan. Nakita niya kung paano nagbabarilan ang mga pulis at ang mga sumasalakay. Kumalat ang dugo sa sahig. Para sa kanya, ang gabing iyon ay parang impyerno. Tumakbo si Major Aguirre palapit kay De Leon. Sir, hindi sila ordinaryong mga goons. Ang kanilang mga kilos ay sanay, parang mga sundalo. Tumango si De Leon na may lungkot. Alam ko. Hindi lang ito isang mafia. May mga aninong alagad ng batas sa likod nila. Biglang isa sa mga sumasalakay ang nakalapit sa loob ng bahay. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Celeste. Sumama ka sa amin ngayon din o sasabog ang ulo mo. Ipinikit ni Celeste ang kanyang mga mata, nanigas ang kanyang katawan. Ngunit sa sumunod na segundo, narinig ang isang putok. Lumitaw si Major Aguirre mula sa gilid, binaril ang lalaki hanggang sa bumagsak. Umiyak ng malakas si Celeste, napaluhod. Niyakap siya ng mahigpit ni Aguirre. Ligtas ka na. Ligtas ka na, Celeste. Matapos ang halos isang oras, humupa ang putukan. Ilang sumasalakay ang namatay. Ang natitira ay tumakas patungo sa kakahuyan. Nawala ng 3 miyembro ang pulisya, habang 4 ang malubhang nasugatan. Nakatayo si De Leon sa harap ng wasak na safe house. Ang mga ilaw ng pulis ay kumikislap, nagbibigay liwanag sa mga bangkay na nakakala. Mabigat ang kanyang puso, ngunit alam niyang umakyat na sa mas mataas na antas ang digmaang ito. Hindi na ito isang lokal na mafia lamang, mahinang bulong niya. Ito ay isang digmaan laban sa kapangyarihan. Si Celeste na umiiyak pa rin habang yakap ni Aguirre ay lumingon kay De Leon. Sir, kung mamatay man ako, pakiusap, ipagpatuloy ninyo ang aking isinulat. Huwag ninyong hayaang manalo sila. Tiningnan siya ng malalim ni De Leon. Hindi ka mamamatay. Sisiguraduhin nating sila ang babagsak, hindi tayo. Sa Kapitolyo, nakatanggap si Governor Tan Alvaro ng ulat mula sa kanyang mga tauhan. Galit na galit ang kanyang mukha. Paano kayo nabigo? Buhay pa rin ang mamamahayag na iyon at lalong lumalakas ang loob ng pulisya. Yumuko ang lalaking may salamin. Pasensya na po, Governor. Hindi namin inaasahan na ganoon sila kabilis kumilos. Hinampas ni Tan Alvaro ang kanyang mesa. Kung ganoon, kailangan nating gawin ang susunod na hakbang. Kung hindi sapat ang baril, politika ang gagamitin natin. Tumayo siya, tinitingnan ang mga litrato sa pader, mga litrato niya na nakangiti kasama ang mga mahihirap. Ang mukhang puno ng pagkukunwari ay tila naging isang maskara ng demonyo. Mananatiling sa akin ang tarlac, malamig niyang sabi. Ano man ang paraan. Noong umagang iyon, hindi na naging payapa ang tarlac. Ang mga lokal na pahayagan ay naglabas ng malalaking balita sa kanilang mga pangunahing pahina, pulisya, hinihinalang sangkot sa iligal na trafficking ng organo. Ang larawan ni Colonel De Leon ay nakalathala,
kasama ang mga akusasyon na pinoprotektahan niya ang isang sindikato. Nakaupo si De Leon sa kanyang opisina, naninigas ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang pahayagan habang kinukuyom ang kanyang kamao. Sinimulan na nilang umatake sa pamamagitan ng media. Gusto nilang sirain ang tiwala ng publiko. Pumasok si Sergeant Reyes na may pag-aalala. Sir, sa labas, maraming mamamahayag ang naghihintay. Humihingi sila ng paliwanag. Kung magkamali tayo ng hakbang, masisira ang pangalan ng ETH. Huminga ng malalim si De Leon. Ito ang laro ni Tan Alvaro. Hindi niya tayo kayang pabagsakin gamit ang bala, kaya ginagamit niya ang paninirang puri. Si Major Aguirre na nakaupo sa isang sulok ay nagsalita ng may diin, kung gayon, kailangan nating lumaban gamit ang ebidensya. May datos si Celeste at maaari pa nating hanapin si Sendo. Siya ang susi sa lahat ng ito. Sa kabilang banda, nagtatago si Sendo sa isang lumang kubo sa gitna ng isang taniman ng tubo. Mabigat ang kanyang paghinga, pula ang kanyang mga mata dahil sa kulang sa tulog. Nakatakas siya mula sa mga tauhan ni Tan Alvaro. Sa kanyang kamay, may isang maliit na flash drive na kinuha niya mula sa isang laptop sa refrigerated warehouse. Alam ni Sendo na nasa flash drive na iyon ang listahan ng mga bumibili ng organo, ang daloy ng pera, at maging ang mga litrato ng ebidensya na matagal nang itinatago. Kung mapupunta ito sa kamay ng pulisya, maaaring bumagsak si Tan Alvaro. Ngunit, bumabagabag pa rin ang takot. Kung ibibigay ko ito, maaari akong mamatay. Pero kung itatago ko, patuloy pa rin akong hahanapin, mahinang bulong niya sa gitna ng katahimikan. Tumingin siya sa langit at naalala ang mukha ni Celeste, ang batang mamamahayag na nakita niya noong halos gawing biktima. Isang malaking pagsisisi ang tumama sa kanyang puso. Marahil, ito na ang paraan para mabayaran ko ang aking mga kasalanan. Samantala, nagtatago si Celeste sa isang police safe house kasama si Major Aguirre. Ang sugat sa kanyang kamay mula sa bubog ay nabendahan na, ngunit malinaw pa rin ang trauma sa kanyang mukha. Nakaupo siya sa harap ng laptop, sinusubukang isulat muli ang kanyang ulat, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit si Aguirre, hinawakan ng marahan ang kanyang balikat. Napakalakas mo na, Celeste. Hindi lahat ay kayang umabot sa puntong ito. Lumingon si Celeste, basa ang kanyang mga mata. Sir, natatakot ako. Natatakot ako na ang isinulat kong ito ay magdudulot lang ng mas maraming kamatayan. 3 pulis na ang nasawi kahapon. Lahat para protektahan ako. Tiningnan siya ng malalim ni Aguirre. Hindi para sa iyo, kundi para sa katotohanang dala mo. Kung mamatay ang katotohanan iyon, magiging walang kabuluhan ang lahat ng sakripisyo. Natahimik si Celeste, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Alam niyang tama si Aguirre. Sa Kapitolyo, tumanggap si Governor Tan Alvaro ng isang mahalagang bisita, isang maimpluwensyang miyembro ng konseho na kilala ring malapit sa media. Governor, sabi ng bisita, ang isyong ipinakalat natin ay sumabog na. Nagsisimula ng magduda ang publiko sa provincial director. Kung patuloy nating didiinan, maaaring sa loob ng 2 linggo ay matransfer na siya. Ngumiti si Tan Alvaro ng may kasiyahan. Magaling! Kailangan natin ng oras para maglinis. Kung abala ang pulisya sa mga paninira, hindi nila tayo mahahanap. Ngunit, pumasok ang lalaking may salamin, ang kanyang kanang kamay, na may pag-aalala. Sir, may masamang balita. Nawawala si Sendo. May dala siyang isang bagay mula sa warehouse. Ang dating magandang takip-silim sa likod ng bintana ay biglang naging malungkot. Nawala ang ngiti ni Tan Alvaro. Hanapin siya. Buhay o patay, dalhin pabalik ang bagay na iyon. Huwag hayaang makarating sa pulisya. Noong gabing iyon, natunto ni Corporal Santos ang lokasyon ni Sendo sa pamamagitan ng isang network ng mga impormante. Nagulat siya kay De Leon, hingal. Sir, nasa isang taniman ng tubo ang taong iyon, mga 5 kilometro mula rito. Tumayo si De Leon. Susunduin natin siya. Maaari siyang maging pangunahing saksi. Aguirre, Reyes, sumama kayo. Si Celeste na nakarinig ay agad na nagpumilit. Sasama po ako. Siguradong mas magtitiwala sa akin si Sendo. Alam niyang halos maging biktima rin ako.
Sa una ay tumanggi si De Leon, ngunit sumuko rin sa determinasyon ni Celeste. Sige, pero mananatili ka sa likod namin. Huwag kang mauuna. Ang biyahe patungo sa taniman ng tubo ay tahimik at nakakatakot. Pinatay ang mga ilaw ng sasakyan, tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay liwanag sa daan. Pagdating nila, ang tunog ng mga kuliglig ay humahalo sa maingat na mga yabag. Itinuro ni Santos ang isang kubo. Doon po, sir. Nasa loob siya. Naunang lumapit si Major Aguirre, kumatok ng mahina sa kahoy na pinto. Sendo, pulis kami. Nandito kami para protektahan ka. Huwag kang matakot. Walang sagot. Ngunit makalipas ang ilang segundo, bahagyang bumukas ang pinto. Lumitaw ang mukha ni Sendo, puno ng hinala. Nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na maliit na kutsilyo. Lumapit si Celeste. Sendo, ako si Celeste. Tandaan mo ako. Ang mamamahayag na halos kidnapin nila. Alam kong biktima ka rin. Pakiusap, magtiwala ka. Sa pamamagitan mo lang lalabas ang katotohanan. Tumulo ang luha ni Sendo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsilyo. Pagod na ako. Dala ko ito. Inilabas niya ang flash drive mula sa kanyang bulsa. Iniabot kay Celeste. Ngunit sa sandaling iyon, isang putok ng baril ang bumasag sa gabi. Tumama ang bala sa dingding ng kubo, nagulat ang lahat. Atake, sigaw ni Santos. Ang mga spotlight ay nagbigay liwanag sa ilang armadong lalaki na lumabas mula sa likod ng mga tubo. Sila ang mga tauhan ni Tan Alvaro, na palibutan na ang kubo. Sumigaw si De Leon, depensa. Huwag ninyong hayaang makuha nila si Sendo. Yumuko si Celeste habang mahigpit na niyayakap ang flash drive. Kumakabog ng mabilis ang kanyang puso. Hinila siya ni Aguirre sa likod, pinoprotektahan ng kanyang katawan. Tumingin si Sendo sa labas, puno ng takot. Hindi nila ako hahayaang mabuhay. Itinaas ni De Leon ang kanyang baril, puno ng galit ang kanyang mga mata. Ngayong gabi, patutunayan natin na hindi kayang patahimikin ng bala ang katotohanan. Nagsimula ang labanan sa taniman ng tubo. Nagpalitan ng putok. Nalaglag ang mga dahon, puno ng amoy ng pulbura ang hangin. Sinubukan ni Celeste na manatiling kalmado, ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang maliit na flash drive sa kanyang kamay ay hindi na lamang isang ebidensya. Ito na ang buhay ng maraming tao at ang susi upang pabagsakin ang isang gobernador na hindi nagagalaw ng batas. At isinumpa niya, kahit na kailangang dumaloy muli ang dugo ngayong gabi, hindi mapupunta sa maling mga kamay ang katotohanang iyon. Ang tunog ng putukan ay patuloy na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Ang taniman ng tubo na karaniwang tahimik ay naging isang larangan ng digmaan. Ang mga spotlight mula sa sasakyan ng mga sumasalakay ay nagpapagalaw sa mga anino ng mga tubo sa lupa. Nagtago si Celeste sa likod ng isang malaking puno habang mahigpit na niyayakap ang flash drive na ibinigay ni Sendo. Malamig ang kanyang mga kamay ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Yumuko si Colonel De Leon sa likod ng isang tumpok ng lupa, kalmadong nagpapaputok ng kanyang baril. Alam niyang mas marami ang kalaban at mas mabibigat ang kanilang mga armas, ngunit hindi siya maaaring umatras. Reyes, bantayan ang kanang bahagi. Santos, bantayan ang likod. Huwag ninyong hayaang tuluyan tayong mapalibutan, malakas niyang sigaw. Mabilis na kumilos si Sergeant Reyes, gumulong sa isang mas mataas na posisyon at nagpaputok sa direksyon ng mga sumasalakay. Opo, sir, sigaw niya habang nagpapakawala ng bala. Sa kabilang panig, pinoprotektahan ni Corporal Santos si Major Aguirre at si Celeste. Nanginginig si Sendo. Nagtatago siya sa likod ng sirasirang kubo. Tumingin siya sa langit na paminsan-minsan ay tinatamaan ng liwanag ng bala. Hindi sila titigil. Ginawa lang nila akong pain, bulong niya, halos mawala ng pag-asa. Lumapit si Celeste, sinusubukang palakasin ang kanyang loob. Sendo, makinig ka. Hanggat narito ang flash drive na ito, hindi sila mananalo. Malaki ang nagawa mo. Huwag kang sumuko. Ngunit bago pa man makasagot si Sendo, isang granada ang inihagis sa lugar ng kubo. Nakita ni De Leon ang kislap ng bagay na iyon at sumigaw, lahat dapa. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kubo, tumilapon ang mga kahoy, nyanig ang lupa.
Tumilapon si Sendo sa lupa, duguan ang kanyang katawan. Sumigaw si Celeste sa panik. Sendo! Agad na hinila siya ni Major Aguirre palayo. Huwag kang lumapit, delikado pa. Ngunit nagpumilit si Celeste, tumakbo pabalik at yumuko sa tabi ni Sendo na umuubo ng dugo. Tiningnan ni Sendo si Celeste na may malungkot na mga mata. Ikaw. Kailangan mong ipagpatuloy ito. Huwag mong hayaang si Tan Alvaro ang huling tatawa. Hinawakan ni Celeste ng mahigpit ang kanyang kamay. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Mabubuhay ka. Ilalabas ka namin dito. Umiti ng mahina si Sendo. Pagkatapos, gamit ang natitirang lakas, idiniin niya ang kamay ni Celeste para manatiling hawak ang flash drive. Mas mahalaga yan kaysa sa buhay ko. Hindi nagtagal, bumagsak ang kanyang katawan. Ang kanyang huling hininga ay bumuga sa harap ni Celeste. Umiyak ng malakas ang dalaga, ngunit hindi niya binitawan ang maliit na bagay na iyon. Patuloy ang labanan. Naubusan na ng bala si De Leon. Nagtamo ng gasgas sa balikat si Reyes, ngunit hindi nawala ang kanilang determinasyon. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng sirena na papalapit. Dumating ang tulong, ang backup team na tinawagan ni Santos bago ang operasyon. Nang makita na nagbago ang sitwasyon, nagpanik ang mga sumasalakay. Ang ilan ay sinubukang tumakas, ngunit tumayo si De Leon gamit ang natitirang lakas. Huwag ninyong hayaang makatakas sila. Ngayong gabi, malalaman ni Tan Alvaro na hindi sa kanya ang batas. Naganap ang huling putukan. 2 sasakyan ng kalaban ang nasunog, ang natitira ay tumakas patungo sa pangunahing kalsada. Nagtagumpay ang pulisya na kontrolin ang lugar. Ngunit sa lupa, nakahandusay na si Sendo, iniwan ang bigat ng katotohanan sa mga kamay ni Celeste. Kinaumagahan, muling nagimbal ang Tarlac. Inilathala ng media ang balita tungkol sa putukan sa taniman ng tubo, tungkol sa mga biktima mula sa panig ng pulisya, at tungkol sa isang pangunahing saksi na nagngangalang Sendo na natagpo ang patay. Ngunit ang pinakagulat na balita ay nang magdaos si Celeste, kasama si Colonel De Leon ng isang press conference. Sa isang projector screen, ipinakita ang laman ng flash drive, mga dokumento ng iligal na transaksyon, listahan ng mga bumibili ng organo, at mga litrato ng refrigerated room na puno ng mga katawan ng biktima. At ang pangalang lumabas sa pinakatuktok ng daloy ng pera, Governor Miguel Tan Alvaro, gobernador ng Tarlac. Nagkagulo ang mga mamamahayag. Itinutok ng mga kamera ang mukha ni Celeste na maputla ngunit matatag. Ito ang ebidensya na matagal na tayong niloloko. Ang opisyal na nagkukunwaring nagpoprotekta sa mga mamamayan ay siya palang utak ng pinakamalupit na krimen sa ating bansa. Idinagdag ni Colonel De Leon, mabigat at puno ng galit ang kanyang boses. Simula ngayong araw, si Governor Tan Alvaro ay opisyal ng itinuturing na suspect. Lahat ng puwersa ay ipapakalat para arestuhin siya. Ngunit hindi na nahimik si Tan Alvaro. Sa kanyang opisyal na tirahan, pinanood niya sa telebisyon ang sarili bilang isang wanted. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit. Sendo, ang hayop na iyon. At ang babaeng mamamahayag na iyan. Ang lalaking may salamin, ang kanyang kanang kamay, ay mahinang nagsalita, Sir, kailangan na nating tumakas ngayong gabi. Handa na ang daan sa timog. Kung hindi, aarestuhin na tayo bago mag-umaga. Tumango si Tan Alvaro, ngunit sa kanyang puso, nakatanim na ang paghiganti. Hindi ako tatakas ng walang laban. Kung babagsak ako, kailangan din silang bumagsak. Kinagabihan, pinalibutan ng mga pulis ang tirahan ng gobernador. Ang mga spotlight ay nagbibigay liwanag sa looban. Narinig ang isang megaphone, Governor Miguel Tan Alvaro, napapalibutan ka na. Sumuko ka na. Ngunit ang lumabas ay hindi senyales ng pagsuko, kundi putok ng baril mula sa loob ng bahay. Nagsimula ang huling labanan. Pinamunuan mismo ni De Leon, kasama si Major Aguirre at Sergeant Reyes. Naghihintay si Celeste sa labas ng danger zone, hawak ang isang maliit na recorder, handang itala ang katapusan ng lahat ng ito. Naging matindi ang labanan, ngunit sa huli, napabagsak si Tan Alvaro. Bumagsak siyang nakaposas. Puno pa rin ng galit ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot na matagal na niyang itinatago. Lumapit si De Leon, tinitigan siya ng malamig.
Sa tingin mo ba, makakapagtago ka magpakailanman? Ang katotohanan ay laging nakakahanap ng paraan. Tumawa ng mapait si Tan Alvaro, kahit nakatali ang kanyang mga kamay. Maaaring nanalo kayo ngayon, pero laging may mga Tan Alvaro na isisilang. Ang mundong ito ay para sa mga taong hindi takot maging marumi. Hindi sumagot si De Leon. Nagbigay lamang siya ng senyas sa kanyang mga tauhan na dalhin si Tan Alvaro. Makalipas ang ilang araw, unti-unting nanumbalik ang kapayapaan sa Tarlac. Nagtipon ang mga residente sa plaza, nagsindi ng mga kandila bilang alaala sa mga biktima, kasama na si Sendo na sa huli ay itinuring na isang matapang na saksi. Nakatayo si Celeste sa gitna ng karamihan, nakatingin sa kalangitan na mailuha sa kanyang mga mata. Lumapit si Major Aguirre at tinapik ang kanyang balikat. Ginawa mo ang lahat. Kung wala ka, hindi ito mabubunyag. Huminga ng malalim si Celeste at bahagyang umiti. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay para sa mga pumanauna, para sa katotohanang sa wakas ay nagsalita. Si Colonel De Leon na nakatayo, hindi kalayuan ay nagdagdag, at ang boses na iyon ay patuloy nating babantayan